Ano-ano yung mga tinanong nila sa akin nung kumuha ko ng US visa? So, na-approve ang ating US visa. Congratulations to me! At kung ikaw ay Pilipino at nagbabalak na kumuha din ng US visa, ang video na to ay para sa'yo. Pag-uusapan natin yung aking experience at yung mga naging questions nila sa akin nung ako ay pumunta sa aking appointment para kumuha ng US visa. Ayan. So, like 8 months ago, na-approve yung aking US visa at ayun nga, pag-usapan natin at sana ma-approve din yung application mo para kumuha ng US visa. My name is Nathaniel. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Please subscribe to my channel for more videos about visa, travel, buhay dito sa Spain, as a teacher, language assistant, and everything. Ayan. So, napakasaya ko dahil na-approve yung aking US visa. Ito na ata yung parang marami na akong visa, no? Pero for me, it's like yung pinakamahirap kasing kunin talaga is yung US visa. So, una, meron akong Schengen visa dito sa Europe. Pangalawa, yung UK visa sa UK, sa United Kingdom. At ito nga, nakakuha tayo ng ating US visa. Ayan, finally, no, makakapunta na tayo ng US at saka sa mga bansa na free ang visa or mga ETA lang yung requirement pag meron na tayong US visa. So, ano ba yung mga tinanong sa akin? Nung appointment ko kasi, pagpasok ko sa loob, no, dalawa yung windows. Yung first window, ang tinanong lang sa akin is, what is the purpose of your visit? Sa pagkakalam ko, yun lang yung tinanong wala nang iba, yun sa first window. So sabi ko, for tourism. Ayun. So may fingerprints doon. Yun lang. As in talagang super bilis. Like, wala pang 1 minute. Kasi medyo mahaba din ng pila dati. By the way, kumuha pala ako ng aking US visa dito sa Madrid, Spain. At dito nga ako nakatira. So, kahit sa mga Pilipino na nasa Pilipinas or sa ibang parte ng mundo, as long as na meron kayong Philippine passport, applicable ito para sa inyo. Pagpunta ko dun sa second window, ang questions, medyo madami na siya, pero mabilis kasi akong sumagot, kaya feel ko 2 minutes lang, 2 minuto lang siya, or 3 minutes. Parang tagal na ng 3 minutes 2 minuto lang ata yung question. Kasi ano ba yung mga questions sa akin noon, no? Nare-recall natin kasi 8 months na nakakaraan. So, tinanong ulit yung purpose ng aking visit for tourism. Are you traveling alone? Sabi ko, no. No, depende yan sa situation nyo, guys, kung ano yung situation nyo. Yun kasi yung situation ko Are you traveling alone? No. Who is your companion? Well, technically, hindi niya naman tinanong who is your companion. Is he a Filipino? Yun yung tinanong. Sabi ko, no. Tapos, tinanong yung job niya. And, yun lang, yung job. Yun lang yata yung 3 questions about dun sa companion ko. And then, when are you planning to go? Guys, mabilis kasi akong sumagot, no? Kaya mabilis din yung pacing. Like, yes, no. Tapos ganito. Ganun kasi ako. Kaya mabilis siya. Kaya sabi ko nga 2 minutes lang, 2 minuto lang. And then, when are you planning to go? Sabi ko, I didn't expect to have the appointment as early as now, so I don't know. I have to plan. Sabi kong ganun. Mabilis lang ako magsalita talaga. And then, ano pa ba yung tinanong sa akin? Parang nakalimutan ko na tuloy. Yung isa pa is, how many countries have you traveled in Europe? Sinabi ko kasi yun dun sa online application ko. So, nung tinanong sa akin yun, doon na ako napatawa kasi parang naisip ko na, okay, she's checking the online application. So, sabi ko, 31 countries. Ayan. So, 31 countries na kasi napuntahan ko noon. So, tumawa na ako doon, tumawa din siya. At that time, merong nag-check sa likuran niya. Hindi ko alam kung yung nag-interview sa akin is bago sa posisyon, kung nagtitrain pa siya, pero merong someone kasi na nag-check sa kanya. So, nung tumawa din yung nasa likod niya. And then, binigyan na ako ng papel. Yung binigay sa akin na papel pala is, your visa is approved, na hindi ko na-gets nung una. Kasi hindi naman yan explain Sabi ko parang, ang bilis kasi ng pangyayari. Tapos tapos na ba yung interview? Parang hindi ko na malaya na gano'n na siya katapos. May nakalimutan pa ba ako? Wala na. Feel ko wala na. Yun lang yung tanong sa akin.
So like mga 5 to 6 or 7 questions lang siya na super bilis ko siyang sinagot. So depende yan. Ay, wait lang. Meron pa pala about my work. How long have you stayed here in Spain? And what are you doing? Kasi mabilis lang na. What is the purpose of your travel for tourism? Are you traveling alone? No. Who is your companion? Is he a Filipino? No. Yes or no lang kasi yung sagot ko doon. When are you planning to travel? I don't know yet because I didn't expect the appointment as early as now. What are you doing here in Spain? I'm teaching English in a public school. How long have you stayed here? 5 years. So very short lang yung answer ko. And how many countries have you traveled? Sabi ko 31. Doon ako, parang 1 minute lang guys. Sobrang bilis lang. So parang mas, before yung aking appointment, mas nag-overthink ako na parang ang hirap ng mga questions. Kasi to be honest, na-try ko nang ma-deny ng visa dati sa Schengen visa for tourism. Yung pag-apply ko ulit ng Schengen visa for student na siya, dun ko siya nakuha. Basta sa tingin ko, magpakatotoo lang kayo at kung ano yung nilagay nyo dun sa tip to para sa inyo, kung ano yung nilagay ninyo dun sa online application nyo, just to make sure na ganun din yung sasabihin nyo during the interview. Kasi siguro, meron lang silang titignan doon sa interview or doon sa online data na hindi ko kasi alam kung ano yung mga red flag sa kanila. So, sila na yung nakakaalam doon. Ayun. Pero yung application ko kasi, sa tingin ko, very genuine naman siya. Nung nag-apply pala ako, guys, dito sa new passport ko kasi iba yung old passport ko. So, meron na akong UK visa dito. Meron na rin tayo yung Schengen visa. Tapos, meron akong stamp dito na pumunta ako ng Croatia na, ano pa meron dito? Ito yung aking, napumunta ako ng Dublin sa Ireland. Ito yung aking US visa. Ang saya-saya. Na pumunta ako ng Rome. Meron ding tatak dito ng Rome. Ang Montenegro, Albania. Ito yung aking Schengen visa dito. 5 years na kasi ito. Medyo matagal na to. And then, meron akong Liechtenstein. Pag pupunta pala kayo sa mga micro-states sa Schengen, pwede kayong magpatatak. May mga bayad sila yung iba. Alam ko na, hindi rin ako nakalimutan kung magkano to. And then, San Marino, meron akong tatak dito. May tatak from the Philippines. At saka meron ako dito yung mga local travels ko dati. Or I mean, sa Southeast Asia travel, meron akong ditong, Indonesia, ano ba to? Singapore, ayan. Tapos yung Philippine na tatak, at saka syempre yung aking information dito. So yun lang guys, huwag kayong mag-overthink. Madali lang yung mga question. Dapat magpakatotoo lang kayo, genuine kayo. Sa tingin ko naman, kung halimbawa na kung OFW ka, tapos matagal ka na sa country mo, siguro ang may suggest ko is, kung halimbawa tatanungin nila, what is the purpose of your travel? Kung halimbawa bibisita ka sa family or friends na may kakilala ka doon, siguro mas maganda wag na lang, no? Sabihin na lang na for tourism talaga, ganyan. Makikita naman nila yun kung nagkaroon ka na ng record dati, nag-apply ka na ba dati, may record ka ba? Meron ka ba talagang kakilala? Ako personally, wala akong pamilya sa US, mga friends lang, pero hindi ko naman talaga ka-close. Yung pa pala yung isa kong naging problema nung sa online application. Kasi sa online application, kailangan mo maglagay doon ng someone na contact mo sa US. Ako personally, wala akong mga kapamilya talaga, no? Like immediate family or relatives. So, ang ginawa ko, kumausap ako ng aking high school, elementary friend na nandun na isa na siyang citizen doon. Maraming salamat. So, kailangan kang mag-provide ng pangalan, ng address, ng telephone number, at saka email. Hindi ko lang alam kung ano yung mandatory doon sa online application. So, nung naglalagay ako ng details sa online, wala akong kakilala. So, kailangan ko parang i-save yung aking online application and then, chinat ko na lang sa Facebook yung aking friend. Pwede bang ikaw yung parang ilagay ko dito na information, ganyan. Doon sa online application pala, ilalagay mo lang doon yung about personal details mo,
parents, family background, ganyan, education, work, yung mga countries na napuntahan mo na, yung data din ata yung companion information, tapos payment. Super bilis lang niya actually. Meron kayong account online na kung hindi mo siya matatapos, you can save at pwede mo siyang balikan. Ayun lang guys, super bilis lang niya. Siguro dito sa Spain, ang pinakamahirap lang talaga is mag-book ng appointment kasi kailangan mo mag-antay. Nung case ko, like, I had to wait 9 months or 10 months. Pero every now and then, naghanap ako ng date, ng new date, para ma-change. So, luckily, I got parang less than 2 months and applied. Pagkatapos ng aking appointment, naka-receive ako ng email after 2 days and then sabi you can pick up kasi merong option doon. It's either ipapadala sa iyo yung iyong passport with a visa kung approved ka. Okay. Ayun. And then, pwede mo siyang i-pick up sa Correios. So, yung pick up kasi ng Correios, guys, free siya. So, yun yung pinili ko. And then, during the interview pala during the appointment, maaga ako, super bilis ng pangyayari. Siyempre, dala-dala ko lahat ng mga requirements. And ako lang yung Pilipino at that time. Yung mga nakasabayan ko, feel ko is mga estudyante na Espanyol. Tapos kumuha sila ng parang student visa. Kasi yung mga Espanyol kasi hindi naman nila kailangan ng visa na pupunta doon sa US, no? So, yun. Yung mga nakasabayan ko doon is mga Espanyoles, like mga 95%. Tapos meron parang mga taga Latin America. So, ako lang yung Pilipino at that time. And yun lang, super bilis lang talaga niya. Hindi ko naman in-expect na ma-approve siya or ma-deny siya. Parang nag-overthink lang siguro din ako kung ano yung mga questions din sa akin. So, ayun, naging confident naman ako sa tingin ko sa mga questions. That's very important. Tsaka dapat totoo yung sinasabi mo. Well, ako naman talaga personally, I just want to travel sa US. Napakadami niyang perks. Pwede kang pumunta ng Turkey or Canada na ETA lang, and from Mexico down, libre na yan. Meron yung mga visa on arrival, ganyan, pag meron ka ng US visa. So napaka-powerful talaga ng US visa, guys, for us Filipinos. At sana kayo din, no, makakuha din kayo ng US visa nyo. I'm just so excited and thrilled na sana makapunta ako ng US very soon. Ayan. Sana matapakan din natin ang the land of the brave. Ayan. Tama ba ako? The land of the brave. So sana makapunta tayo sa Big Apple very soon at gagawa tayo syempre ng ating video for that. Ayan. Meron ba kayong question about US visa questions? Kung meron kayong question, drop by sa ating comment section. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Yun nga pala guys, sad news, sadly, meron pong nadi-deny sa paggawa ng US visa. Of course, hindi naman sila mabibigyan ng 100% na approval rate. Yung approval ninyo is depende naman talaga sa mga documents na meron kayo sa isasubmit ninyo. And marami na akong kilala dito sa Spain na na-approve naman sila, like mga 3 or 4, 5 na mga friends ko or 6, yung mga kakilala ko. Pero meron din akong nababalitaan na na-deny din sila. Pag na-deny pala is parang ang hirap din, no? Hindi ko ma-imagine kung na-deny ako. So ano ba yung gagawin ko? So yung iba na na-deny is right on the spot. Pagkatapos ng interview mo, ibibigay na sa'yo yung passport na sasabihin sa'yo na sorry, na-deny ka, ganyan. So parang imagine mo yun, yung parang guguho yung mundo mo kung talagang gusto mo lang naman na mag-travel, di ba? At minsan, parang naisip ko din, bakit ba tayong mga Pilipino kailangan pa nating kumuha ng mga visa, ganyan, bakit may mga requirements pa, pahirapan pa, magbabayad ka pa. Samantalang sila, nakakapunta sila sa ating bansa na libre, 90 days, ganyan, kahit may limit, at least, for tourism, libre sila, ganyan. So parang iba talaga, no, pag galing ka sa isang bansa na powerful yung passport mo, hindi mo na kailangang dumaan sa ganitong proseso, ganyan. So ayun lang, I hope one day tumaas din yung rank natin na yung Philippine passport, tumaas yung rank natin para sa mga bansa na pwede natin puntahan na hindi natin kailangan mag-apply ng visa.
So sana kayo din ma-approve din ang inyong application. And again, kung meron kang question, just write comment in our comment section. And thank you so much for watching. This has been Nathaniel, and kita-kits sa ating mga next videos. Bye from Madrid, Spain. Hasta luego y buenos días.